Tila wala talagang pahinga ang tensyon dito sa episode natin today. Sabay-sabay na sumabog ang mga lihim at emosyon para kay Rebecca. Habang nagkakaroon na ng linaw ang pagbawi niya sa ospital at sa kanyang mga anak, tila isinampal naman sa kanya ang katotohanang si Morgan pala ang naging secret sponsor niya noon para lang maging safe at magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang drama dahil habang naguguluhan ang puso ni Rebecca sa mga narinig, nahuli pa niyang sinasaktan ng galit na si Candice ang kanyang mga anak sa hardin. Naku, lagot na talaga. Simulan na natin. Rebecca POV. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Nakapikit man ang mga mata ko buong magdamag, gising ang utak ko. Paulit-ulit na binabalikan ang bawat pira-pirasong salita ni Morgan kagabi. Para siyang echo na hindi tumitigil. I'm sorry, I wanna die with you. I should fought for you. Nakakabaliw mag-isip at ang mas nakakainis, may parte sa loob ko na tinatamaan doon. Pero pilit kong nilalamon ang sarili ko. Hindi ko dapat maramdaman ito. Hindi ako dapat naapektuhan. Morgan deserved that kind of pain. He deserved every bit of it. Kaya kailangan ko nang tapusin ito. Kailangan ko nang makuha ang mga anak ko before I fall into my own trap. Bago pa ako bumigay sa kahit na anong kalokohan na ito. Huminga ako ng malalim habang naglalakad sa hallway. Paliko na ako pupunta sa room ng mga bata na may bigla akong marinig. Parang nagtatalo. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humawak sa paa ko at napatigil ako. Dahan-dahan ako lumapit sa pinto ng kwarto. Tinapat kong tenga ko. Isang boses ang agad na sumalubong sa tenga ko. Matinis, galit, sabog. Si Candice. Hindi mo makalimutan ng babaeng yon. She's dead, Morgan. Dead. Pero siya pa rin. Siya pa rin ang iniisip mo araw-araw. Napalunok ako. Nanigas ako. Babaeng yon. Dead. Ako ba? Hindi ko alam kung bakit na-curious akong bigla. Bakit hindi na lang ako? Sigaw ulit ni Candice. Halos pasigaw na umiiyak. Ano bang meron siya? Nawala ako. I've done everything for you. Lahat, Morgan. Pero kahit napatay na siya, mahal mo pa rin? Why? Why her? Naramdaman ko na lamig ang mga kamay ko. Biglang sumagot si Morgan. Malalim, puno ng galit pero diretso. Dahil siya ang ina ng mga anak ko. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tama yon, pero ramdam ko. Nagpatuloy si Morgan na magsalita. Mas diretso at sa umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo. Before we got married, Rebecca is the woman I love. Hindi ko tinago yun. Biglang narinig kong malutong nakalabog. May binato si Candice. Sumunod ang hagulol niyang puno ng galit. Stop it! I want your love! Tahimik saglit at pagkatapos muling nagsalita si Morgan. Mahina pero malinaw ang boses niya. I can't give you that. Not now, not ever. Para akong pinagbagsakan ng bigat. Parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa isang bagay na matagal ko nang tinanggap na wala na dapat sa isay. Pero bakit tila sumisiksik sa dibdib? Unti-unting nagigising ang isang damdaming matagal ko nang pilit ibinabaon. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi basta kabog, para kong hinahabol ng sarili kong puso dahil sa mga narinig ko. Tama bang ginagawa ko? Tama ba ang pagtira ko dito? Parang biglang lumiit ang hallway. Parang ang hirap huminga. Mabilis akong napatras nang marinig ko ang mga yabag papalapit sa pinto. Dali-dali ako umatras, halos matisod sa sarili kong paa. At sakto, nagring ang phone ko. Bad timing pero perfect escape. Nagkubli ako, then I grabbed it from my uniform pocket at agad na sinagot. Rebecca, mabilis sabi ni Marlon sa kabilang linya. Excited ang boses nito. Parating na si Attorney Sanchez kasamang 3 legal representatives. Authorized counsel na pinadala ko. Dadalhin nilang lahat ng papeles na pipirmahan ni Josh Alcarte. Wala na siyang choice. Bumigay din. Nalalaki ang mga mata ko. Hindi ako makahinga saglit. Gusto ni Jake na tahimik ang signing. Kaya dyan mismo sa bahay niya gaganapin. At para makita mo na rin, dagdag ni Marlon, may tuwa sa tono. Congrats Rebecca, sa'yo nang halos pag-aari ng ospital nila. Parang nahilaw ko sa balita. Parang umakyat ang adrenaline mula ulo ko hanggang talampakan. Ito na yon. Matatapos na rin ang pagpapanggap ko at makukuha ko ng mga anak ko. Okay, I will be there. Sagot ko't halos pabulong. Nagpaalam ako kaagad kay Marlon, pinutulang tawag, saka ko napalunok ng malalim.
Ramdam kong sariling pagka-tremble ng kamay ko habang inaayos kong buhok ko. Ang uniform ko at parang gusto kong burahin lahat ng bakas ng takot sa mukha ko. Kailangan kong bumaba. Kailangan kong makitang pagpirma. Kumakbang ako pababa ng hagdan. Bawat akbang may halo ng kaba, excitement at matinding desisyon na. Pagkatapos nito, wala nang atrasan. Makukuha ko mga anak ko at wala nang pwedeng humadlang. Pagkababa ko ng hagdan, agad kong naramdaman ng tensyon sa buong sala. Nandun si Josh, nakaupo, nakayuko ng bahagya at parang biglang napuruhan ng malaking problema. Si Zeth naman nanlalamig ang muka para bang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. At si Morgan, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ng ekspresyon niya para siyang naubusan ng hangin. Parang may sumusuntok sa dibdib niya na hindi niya ma-absorb. Blanco pero halatang wasak. Napagitna ako sa hagdan at nakita ko ang mga tauhan ko. Naroon na sa agad. Mabilis, efficient, dalang kulay itim na envelope na legal documents. Hindi ako prepared ng ganito kabilis. Nagtagpo ang mga mata namin ni Attorney Sanchez. Pasimple siyang tumango, isang maliit pero malinaw na confirmation. Tugon ko lang isang mabilis na tango bago siya umarap kina Jake at Zeth. Mr. and Mrs. Alcarte, simula niya. Kalmado pero diretso. Narito na mga dokumentong dapat niyang pagdesisyonan at pirmahan. Ramdam kong biglang pagbagsak ng sigla sa buong sala. Para ko napaso sa tensyon kaya umatras ako ng hindi halata. Kailangan ko munang huminga, dumiretso ko sa kusina. Umaasang malamig na tubig ang makakapag-stabilize ng utak ko. Pero pagpasok ko napahinto ako, nandun si Laura at ang taong hindi ko inaasang makita, si Sister Fatima. Parang nalambot ang tuhod ko, hindi ko inaasang makikita siya dito. Hindi ngayon, hindi sa gitna ng kaguluhang ito, napasinghap ako, halos hindi makagalaw. Gusto ko sana siyang yakapin, God sobra. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko, kailangan kong manatiling Rebecca na hindi nila kilala. Good morning, Iha. Bati ni Sister Fatima, nakangiti ng manumanay, gaya ng dati. You look tired. Sit down, join us. Magkape ka muna. Good morning po, sagot ko, pilit na steady ang boses ko, kahit ang totoo ay nanginginig ako sa loob. Ang ganda po ninyong dalawa, tanging nasabi ko't hindi ko kasi alam ang sasabihin. Tumawa si Laura ng mahina kahit na may lungkot na mga mata. Thank you, Iha, tumitig sa akin si Sister Fatima, para bang may hinahanap siya sa mukha ko o may kinukumpara. You have the same eyes. Mahina niyang sabi. May lungkot sa boses niya. Parang biglang may sumiksik na alaala sa dibdib niya. Bago pa ako makapagtanong, umiling siya ng marahan. Kung nasaan man ngayon si Rebecca, sana masaya siya. Dagdag niya, kasunod ay isang buntong hininga na parang galing sa lalim ng taon. At bago ko pa maproseso yon, sana makita ko muli ang kambal. Bulong niya sa hangin. Sina Joshua at Jaden, kumusta na kayang dalawang bata na yon? Para akong nalagutan ng hininga at gustong sumagot na okay lang sila at biglang sumabad si Laura. Simula nang mawala si Rebecca, mas lalo naging miserable ng buhay ni Morgan. Sabi niya, malungkot din ang tinig. Kilala ko lang si Rebecca sa mga kwento niya tuwing umuwi siya dito sa farm at ang saya-saya. Yung babaeng nakita niya noon sa ospital, nakita raw niya ulit sa ampunan. Nakatingin ako kay Laura, pero pakiramdam ko lumulubog ang sahig sa ilalim ko. Mahinang tumawa si Sister Fatima, may halong awat lungkot. The woman he truly loved, sabi niya at halos parang sikreto. Tapos umiling, disappointed. Ewan ko ba kay Morgan, hindi ko alam kung anong pumigil sa kanya noon na ipaglaban ng tunay niyang nararamdaman. No, hindi ko to kailangan marinig ng kahit na ano. Hindi ngayon, hindi mula sa kanila. Para akong sinasakal habang tahimik silang nagkukwento ng buhay ko. Ng buhay niya na akong nasa gitna. Pero parang multo ko nakikinig. My throat tightened. I clenched my fist. So tight na parang sasabog ang mga knuckles ko. Bakit? Bakit nila sinasabi ang lahat ng ito sa harap ko? Bakit nila ginugulo ang isip ko? Bakit parang sinasaksak nila ako sa bawat salita? Hindi sila tumigil at ang mas masakit, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nasasaktan. Parang gusto kong sumigaw. Parang gusto kong tumakbo. Parang gusto kong sabihin, ako si Rebecca at gusto kong sabihin na mga sinungaling kayo. Sinasabi niyo lang yan dahil apo niyo si Morgan. Natural sa kanya kayo kakampi. Pero hindi pwede. Hindi ngayon. Kailangan ko munang maging matatag kahit na unti-unti na silang binubunot ng mga ugat na pilit kong itinanim na naging bato na sana. Tatalikod na sana ako. Ayoko na. Sobra nang naririnig ko at pakiramdam ko kahit na isang hakbang pa lang ang nilayo ko sa kanila, humahabol pa rin ang mga salita nila, parang matulis na palaso na tumama diretso sa dibdib ko.
Pero kahit pilit kong iniiwas ang tenga ko, tumagos pa rin. Si Morgan na nagpaaral sa kanya hanggang sa gumraduate siya. Siya ang secret sponsor ni Rebecca. Sabi ni Sister Fatima. Parang tumigil ang mundo ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Halos mano yung lalamunan ko. Wait, what? Si Morgan? Ramdam ko kaagad ng pag-igting ng pangako. My chest tightened. Parang may malaking kamay na pumisil doon. Nakatingin lang ako sa sahig pero ang utak ko nagwawala. Mas malala pa sa kahit na anong na-experience kong gulo. Bakit? Bakit niya to ginawa? Bakit niya itinago? Bakit kailangang sekreto? Para akong sasabog sa galit. Umiling si Sister Fatima. Malungkot ang boses nitong dinugtungan pa ang sinabi. Kung alam lang ni Rebecca, ginawa yun ni Morgan dahil gusto niyang siguraduhin na magiging safe at may future siya. Parang may humampas na malamig na tubig sa batok ko. Hindi ko na kaya. Safe? Future? Siya nga ang sumira ng future ko. Humakbang ako paatras, pilit pinipigilan ng nanginginig kong hininga. Control yourself, Rebecca. Don't break here. Hindi ngayon, hindi sa harap nila. Pero ang totoo, basag na basag ako, mabilis akong lumabas ng kusina. Halos hindi ko na malayan kung paano ko narating sa garden. Basta pagdating ko doon, bigla na lang ako napahawak sa pinakakunang poste ng gazebo. Pinapakalmang sarili ko. The garden was quiet, too quiet pero ang loob ko, chaotic, messy, loud. Umugot ako ng malalim na hangin pero hindi sapat. Parang naubusan ako ng oxygen. Damn it, napabulong ako, mariing pumikit, chest rising and falling into past. Masyadong marami, masyadong biglaan at masyadong masakit. All this time he was there, helping me, watching me from afar, funding my dreams without telling me. Bakit? Bakit niya ginawang lahat ng yun? Tapos pinili niya akong saktan sa pinakamasakit na paraan. Bakit? Humawak ako sa poste, sinusubukang maging steady, pero hindi talaga. Why are you doing this to me, Morgan? Mahina kong sabi habang nakatingin siya malayo. Halos maputol ang boses ko sa sobrang bigat. Halos hindi ako makahinga sa dami ng lihim na binabato niya sa buhay ko. Isa-isa niyang ginigiba ang mundo ko at hindi ko alam kung para saan. Para protektahan ako o para kontrolin ako. I need to breathe. I need space. I need answers. Pero kahit sa lahat, kailangan kong pigilan ang sarili ko. Dahil hindi ko na alam kung ano pang magagawa ko sa kanya. He chose to hurt me instead of loving me, and that made me hate him even more. Ang sakit tanggapin. Nasa milyong-milyong choices sa mundo, ako po yung pinili niyang saktan. Ako yung sinugal niya. Ako yung iniwan niyang durog. I gripped the post harder, knuckles turning white. He could chosen me. He could stayed. He could love me. God, I would love him back without a second thought. Pero hindi. Mas madali siguro nasaktan ako. Mas magaan siguro sa konsensya niya na baliin ako kaysa mahalin. And knowing that, it burns. It makes my blood boil. Galit ako. Galit na galit sa kanya. Sa ginawa niya. Sa sarili ko for still hurting this much. Because even when I'm standing here alone, holding on like I'm trying not to fall apart, my heart still goes to him. Kahit na sabihin kong wala na ako nararamdaman. And I hate that. I hate that more than anything. Napatigil ako nang may marinig ako na hagulol. Mahina pero klaro. Boses ni Althea. Althea? Sambit ko. Agad na bumilis ang hakbang ko. May kaba, may takot, may galit na unti-unting umiinit sa sikmura ko. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang pagikbi niya. At pagdating ko sa tagong bahagi ng garden, tumigil ang puso ko. Nakaluhod sina Althea at Arnel sa damuhan. Nakayuko, nanginginig at nasa harap nila si Candice. Hawak ang tenga ni Arjen. Nakita ko na pangiwi ang anak ko sa sakit. At bilang ina, nasaktan ako at hindi ko kayang palampasin. What the hell are you doing? Halos sigaw kong sabi. Hindi pa siya nakakalingon ng tuluyan ng bumigay ang kontrol ko. Sumugod ako. Wala na akong pakialam kung sino siya. Sa mangyayari, ang nakita ko lang ay ang mga anak ko, lumuluha, takot at nasasaktan. Buong lakas kong hinablot agad ang buhok ni Candice at dinunggol siya palayo sa mga bata. Aray! What is your problem? Hindi ko siya pinatapos. Sinampal ko siya, may lakas. Then, another slap. Hindi ko na mabilang kung ilan pero bawat isa may kasamang kirot ng ilang taon kong tiniis ng malayo sa mga anak ko. Huwag na wag mong sasaktan ng mga bata! Buli ako at halos mabasag ang boses ko sa galit. Pinapagalitan ko lang sila. Pinapagalitan? Halos mandisik ang mga mata ko sa tindi ng galit. Kinukurot mo tenga ng batang yan. Aryan is 5. 5, Candice.
Nakita ko na pahawak si Aryan sa tenga niyang namumula. May bakas ng kurot at konting dugo. My chest tightened, parang gusto kong umiyak. Pero mas malakas ang galit. Lumapit sa akin si Althea, humihikbi. Yaya Aurora? Sakit! Hinawakan ni Althea ang tenga niya. Pati rin pala to kaya mas lalo kong nag-init. Sa tindi ng galit ko, kinaladkad ko si Candice palayo. Halos mapasubsob siya. You ever touch them again? Kahit dulo ng daliri mo, you'll deal with me. Do you understand? Masakit, Aurora! Let go! No, hindi ko siya binitawan. You don't get to hurt them. Not while I'm here. Never. You hurt them again? Boses kong mababa at halos pabulong pero matalim. And I swear, Candice, mapapatay kita. Nanginginig ang dibdib ko sa bigat ng emosyon na naghahalo sa dibdib ko ngayon. I will protect them. Even if I have to become a monster. Hindi lang nabunyag ang matagal ng lihim ni Morgan tungkol sa pagiging secret sponsor ni Rebecca, kundi pinakitang muli ng walang sino man ang pwedeng gumalaw sa kanyang mga anak na hindi nakakatikim ng matinding galit. Ang maikling aral natin pa sa araw na to, mga kastorya, ang pagmamahal at proteksyon ng isang ina ay walang katapat. Handa niyang harapin at patumbahin ang sinuman para lang sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ipinakita ni Rebecca na kahit gaano kagulong kanyang damdamin, kapag anak niya na ang sinaktan, lalabas at lalabas ang tapang ng isang tunay na ina. Ano kayang mangyayari ngayong formal lang makakuha ni Rebecca ang ari-arian na tuluyang na nabuksan ng nakaraan nila ni Morgan? Malaman na kaya ni Candice kung sino talaga si Yaya Aurora? Huwag kayong bibitaw. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata.